Huwag mong dungisan ang puting tela ng mesa ko gamit ang mga kamay mong puno ng grasa, Magnolia. Can't you see? Nakakaya sa mga panauhin. Ang boses ni Doña Victoria ay parang matalim na talim ng balisong, humiwa sa masayang kalyo ng pagdiriwang ng Pasko sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Natigilan si Magnolia sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay may hawak na bilao ng mainit at umuusok pang bibingka. Ang bango ng sinunog na dahon ng saging at gatas ng niyog, ang amoy na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng 10 oras sa harap ng nagniningas na uling, ay biglang nagmukhang basura at mababa sa gitna ng halimuyak ng mga mamahaling pabangong Pranses na nagmumula sa mga suot na seda ng mga elitista. Ang init mula sa bilao ay nanunuot pa sa kanyang mga palad na tuyot at bitak-bitak dahil sa labis na paggamit ng bleaching agent sa paglilinis ng bahay. Para mabuo ang kakaning iyon, tahimik siyang nagising bago pa sumikat ang araw. Dahan-dahan niyang kinudkod ang bawat piraso ng niyog, saka maingat na hinalo ang malapot na masa, umaasang ang kanyang pagsisikap ay magdudulot ng kahit kaunting pag-apruba mula sa kanyang biyenan. Gusto niyang ipakita na karapat-dapat siyang maging bahagi ng pamilyang De La Vega kahit wala siyang dala, kundi ang alaala ng kanyang pinagmulan at ang kanyang sariling tiyaga. Mama, ito po ang recipe ng yumao kong ina, mahina niyang sabi, habang inihahain ng mainit-init pang kakanin. May halong kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Akala ko po ay magugustuhan ng mga bisita ang lasang tradisyonal. Pabulong ang sagot ni Magnolia. Ang kanyang ulo ay nakayuko dahil ang bigat ng hiya ay parang isang kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Lumapit si Mateo, ang kanyang asawa. Hindi ito tumingin sa kanyang mga mata. Sa halip ay tinitigan ng bilao ng bibingka na tila ba isa itong maduming bagay na naligaw sa gitna ng kristal at pilak. Ang kanyang dekalidad na Amerikana ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier, isang malupit na kabalintunaan sa luma at mantsadong aprikot na suot pa rin ni Magnolia. Tradition, Magnolia, please. This is a high society party. Hindi ito palengke sa probinsya. You're embarrassing me in front of my business partners. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan ng mga bisita, parang mga anay na unti-unting kumakain sa dangal ni Magnolia. Ang mga mapanghusgang mata ay nakatusok sa kanya. Ramdam niya ang lamig ng aircon na humahalik sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa boses ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Dahan-dahang lumapit si Doña Victoria, ang tunog ng kanyang matitulis na takong ay tila mga pako na ibinabaon sa sahig. Kumuha siya ng isang manipis na papel mula sa kanyang mayordomo at sa isang kilos na puno ng paghamak, binitawan niya ito sa ibabaw ng mga bibingka. Ang maputing papel ay mabilis na nilamon ng mantika ng niyog, naging marumi at nangungulubot sa ibabaw ng kakanin. Ito ang regalong pamasko ni Mateo para sa iyo. Sign it. Pagkatapos mong pirmahan, lumayas ka na rito bago ko patawagin ang mga security para kalad ka rin ang amoy bawang mong katawan palabas ng bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Magnolia sa kanyang nakita. Ang mga salitang petition for divorce ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Malabo dahil sa tumatagas na mantika ng bibingka. Parang dinurog ang kanyang puso. Ang lahat ng pagtitiis, ang bawat patak ng pawis, at ang mga paso sa kanyang braso ay naging isang malupit na biro. Ibinigay niya ang lahat, ngunit isang hatol ng kamatayan para sa kanilang pagsasama ang ibinalik sa kanya. Mateo, tuba ito. Ngayong gabi pa talaga. Ang boses ni Magnolia ay basag, parang kristal na nahulog sa matigas na semento. Nanatiling bato ang mukha ni Mateo. Kumuha siya ng isang baso ng alak, uminom ng bahagya, at pagkatapos ay tinalikuran ang kanyang asawa para makipagtawanan sa isang magandang dalagang kararating lang. Tapos na ang kontrata, Magnolia. Utang na loob. 3 taon ka naming pinakain
at binigyan ng bubong. Oras na para ibalik mo ang pangalang hindi naman talaga bagay sa'yo. Ang bilao sa mga kamay ni Magnolia ay biglang bumigat ng 1,000 kilo. Ang tunog ng pagbagsak ng kawayang tray sa sahig ay bumasag sa kalyo ng tawanan sa paligid. Ang mga bibingkang kanyang pinagpuyatan ay gumulong sa maruming sahig. Nayurakan ng mga makintab na sapatos ng mga bisitang umiiwas sa kalat. Ang dokumento ng diborsyo ay naiwang nakahandusay sa gitna ng natapong gatas ng niyog, isang simbolo ng kanyang wasak na dignidad. Ang pakiramdam ng pamamanhid ay gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang bungo. Hindi umiyak si Magnolia. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng init ng oven na hinarap niya kanina. Isang malalim na kawalan ang lumamon sa kanyang pagkatao. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang kanyang kabataan, ang kanyang pagsisilbi, ay mas mababa pa sa halaga ng isang pirasong kakaning itinapon sa basurahan? Sa gitna ng kadiliman ng kanyang kahihiyan, hindi niya napansin na sa isang madilim na sulok ng bulwagan, isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng itim na Amerikana ang matamang nagmamasid sa kanya. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang cellphone. Ang mga mata ay puno ng pait, ngunit may nagbabagang galit na nakatago. Yumuko si Magnolia para pulutin ang mga piraso ng nadurog na bibingka, ngunit mas mabilis si Doña Victoria. Ginamit nito ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos para tuluyang durugin ang huling piraso ng kakanin sa tapat mismo ng kamay ni Magnolia. "Huwag mo nang dumiha ang sahig ko. Lumayas ka na, Magnolia Solano." Ang apelidong Solano na binigkas ni Doña Victoria ay puno ng pagkamuhi. Ngunit hindi niya alam na ang pangalang iyon ang susi sa isang imperyong hinding-hindi maabot ng mga De La Vega kahit sa kanilang mga panaginip. Tumayo si Magnolia, diretso ang likod, kahit na ang kanyang puso ay nagkadurog-durog na. Tinalikuran niya ang kinang ng mansyon at ang malamig na pagtataksil ng mga taong itinuring niyang pamilya. Humakbang siya palabas, diretso sa nagngangalit na bagyo at ulan na tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Magnolia habang ang dambuhalang pintuang bakal ng mansyon ng mga De La Vega ay dahan-dahang nagsasara sa kanyang likuran. Narinig niya ang tunog ng kandado na muling naghihiwalay sa mundo ng karangyaan at sa kalsadang puno ng putik na kanyang kinatatayuan. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga luma at kupas na damit at ang kanyang dignidad na tila basahan ng nayurakan ng pamilyang kanyang pinagsilbihan. "God, Magnolia, look at you. You look like a drowned rat. Don't ever show your face here again if you don't want to be arrested for trespassing." Ang huling tinig ni Mateo na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan bago siya tuluyang tinalikuran ng gabi. Walang payong, walang sasakyan, at walang patutunguhan, kundi ang isang maliit na paupahang silid sa looban ng tundo. Ang lugar na pilit niyang kinalimutan noong akala niya ay nahanap na niya ang kanyang Prince Charming. Ang kanyang mga tsinelas ay lumulubog sa bawat hakbang sa maduming tubig ng kalsada. Ang bawat talsik ng putik sa kanyang binti ay tila isang paalala na siya ay muling nag-iisa. Ang lamig ng gabi ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang hapdi ng kanyang puso. Sa bawat kanto, ang mga ilaw ng Pasko ay kumikinang, tila tinutuya ang kanyang kasawian. Ang mga pamilyang nagtatawanan sa loob ng kanilang mga bahay ay nagpapadama sa kanya ng isang matinding inggit. Isang inggit na hindi para sa kanilang pagkain, kundi para sa pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Pagdating niya sa kanyang maliit na silid, ang amoy ng amag at kalawang ang sumalubong sa kanya. Malayo ito sa amoy ng lavender at mamahaling kandila sa mansyon. Binuksan niya ang nag-iisang bumbilya na nagbibigay ng madilaw at aandap-andap na liwanag. Doon, sa ilalim ng kanyang papag, kinuha niya ang isang lumang kahon na gawa sa nara, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang
na pumanaw noong siya ay bata pa lamang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang takip ng kahon. Sa loob nito ay may isang lumang litrato ng kanyang ina na may suot na perlas. Isang bagay na tila hindi tugma sa kahirapang pinagdaanan nila. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang liham na may selyo ng isang agila. Ang sagisag ng Solano Empire. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na kami. Huwag kang matatakot sa iyong pangalan. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay hindi galing sa lupa, kundi galing sa mga bituin. Ang sulat ng kanyang ama na tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Napatitig si Magnolia sa dokumentong kasama ng liham. Isang sertipiko ng pagmamay-ari ng mga shares at isang testamento na nagsasabing siya ang nag-iisang tagapagmana ni Don Artemio Solano, ang taong kinatatakutan at iginagalang sa buong bansa. Ang taong laging nababanggit sa mga balita bilang hari ng bakal. Solano. I am a Solano, bulong niya sa sarili. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, habang ang mga De La Vega ay tinatrato siyang parang basahan dahil sa kanyang pagiging ulila. Ang totoo ay mas mataas pa ang kanyang pinagmulan kaysa sa kanilang lahat. Ang hiya na kanina lang ay bumabalot sa kanya ay unt-unting napapalitan ng isang mainit na agos ng pag-asa at galit. Hindi pa natatapos ang gabi nang ang katahimikan ng maduming eskinita ay mabasag ng tunog ng makina ng isang mamahaling sasakyan. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng kanyang dingding na gawa sa plywood. Dahan-dahang lumabas si Magnolia sa kanyang pinto. Isang itim na Rolls-Royce na tila isang dambuhalang anino sa gitna ng ulan ang nakaparada sa harap ng kanyang tinitirhan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang lalaking nakita niya sa mansyon kanina. Si Attorney Lorenzo, ang pinagkakatiwalaang abogado ng mga Solano. Binuksan ng abogado ang isang malaking itim na payong at lumapit kay Magnolia. Yumuko ito ng malalim, isang paggalang na hindi kailanman naranasan ni Magnolia sa loob ng 3 taon niyang paninilbihan sa mga De La Vega. Senyorita Magnolia Solano, 30 taon kaming naghanap sa inyo. Oras na para umuwi ang tunay na reyna ng imperyo. Tumulo ang luha ni Magnolia, ngunit hindi na ito luha ng pait. Ito ay luha ng paghuhugas. Ang ulan na kanina ay nagpalamig sa kanya ay tila naging isang basbas. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo, ang mga kamay na itinuring na madumi ng kanyang biyenan. At alam niyang mula sa sandaling ito, ang mga kamay na ito ang kukuha ng lahat ng inagaw sa kanya. Take me to my grandfather. Ang tanging nasabi niya, ang boses ay kasing tatag ng bakal na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ang loob ng Rolls-Royce ay tila isang maliit na palasyong gumagalaw sa gitna ng madilim na kalsada ng tondo. Ramdam ni Magnolia ang malambot at mabangong balat ng upuan sa kanyang likuran. Isang matinding kabalintunaan sa nanunuyot at makatinyang balat na nabasa ng ulan. Ang amoy ng mamahaling leather at sariwang bulaklak sa loob ng sasakyan ay unt-unting pumapatay sa lansa ng estero na baon ng kanyang mga damit. Tumingin siya sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga barong-barong na mabilis na naglalaho sa dilim. Hudyat na ang kabanatan ng kanyang paghihirap ay dahan-dahan nang tinatapos ng tadhana. Senyorita, pasensya na kayo kung ngayon lang namin kayo nahanap. Matagal na itinago ng inyong mga magulang ang inyong kinaroroonan upang protektahan kayo mula sa mga kaaway ng inyong lolo. Ang malumanay na paliwanag ni Attorney Lorenzo habang inaabot sa kanya ang isang mainit na tasa ng tsaa. Bakit, Attorney? Bakit kailangang mamuhay kami sa hirap kung ganito pala kalaki ang mundong iniwan namin? Ang tanong ni Magnolia ay puno ng pait. Naalala niya ang kanyang ina na namatay sa pagod sa paglalaba at ang kanyang ama na pumanaw dahil sa kakulangan ng panggamot. Ang lahat ng iyon ay tila isang malupit na panaginip ngayong nasa harap niya
Ang katotohanang sila pala ang nagmamay-ari ng kalahati ng industriya ng bansa. Politics within the family, Señorita. Don Artemio was a powerful man, but power breeds envy. Your parents chose love and peace over the Solano crown. But before your grandfather passed away, he made sure na sa inyo babalik ang lahat. You are the sole heir to the Solano Empire. Ang lahat ng lupain, ang mga pabrika ng bakal, at ang bilyon-bilyong pisong ari-arian. Everything is under your name now. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa purong bakal na may dekorasyong ginto. Ang mansyon ng mga Solano ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang kuta ng kapangyarihan. Pagpasok nila sa malawak na bulwagan, bumungad kay Magnolia ang mga hanay ng mga katulong na sabay-sabay na yumukod sa kanya. Walang sumisigaw, walang nag-uutos ng masama. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghakbang ng kanyang mga paa sa makintab na sahig na gawa sa puting marmol. Tumigil si Magnolia sa tapat ng isang dambuhalang painting sa gitna ng hagdanan. Isang babaeng may korona ng perlas, nakaupo ng may dangal at may mga matang tila nagniningning sa tapang. Napahawak si Magnolia sa kanyang sariling mukha. Ang mga mata ng babae sa painting ay eksaktong kapareho ng kanyang mga mata. Mga matang puno ng pangarap na hindi kayang durugin ng kahit anong bagyo. Iyan ang inyong lola, si Doña Esperanza. Siya ang itinuturing na reyna ng imperyo bago siya pumanaw. Sabi nila, ang mga babaeng Solano ay hindi marunong sumuko. Bulong ni Attorney Lorenzo. Nararamdaman ni Magnolia ang pagbabago sa kanyang loob. Ang bawat selula sa kanyang katawan na dati ay puno ng takot at hiya, ay tila unt-unting napapalitan ng malamig na bakal. Naalala niya ang mukha ni Mateo, ang mapang-aping tawa ni Doña Victoria, at ang serye ng mga pang-aalipusta na tiniis niya sa loob ng 3 taon. Ang bawat sipa at bawat sampal ay tila naging gasolina na nagpaliyab sa apoy ng kanyang paghihiganti. Inilatag ni Attorney Lorenzo ang mga huling dokumento sa isang mesang ginto sa loob ng silid-aklatan. Senyorita, kailangan na lang ng inyong lagda upang formal na mailipat sa inyo ang kontrol ng buong korporasyon. Mula sa sandaling ito, kayo na ang magiging pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Kinuha ni Magnolia ang pluma. Ang dulo ng panulat ay tila isang sandata na handang sumugat sa mga taong umapi sa kanya. Ngunit bago niya idinikit ang tinta sa papel, tumingin siya sa abogado nang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. I will sign this, attorney, but I have one condition. Don't announce this to the public yet. Gusto ko na manatiling lihim ang pagkatao ko sa loob ng 30 araw. Nagtaka ang abogado. Bakit po, senyorita? You have the power now to crush them instantly. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Magnolia. Isang ngiting hindi kailanman nakita ng mga De La Vega. Kasi attorney, ang mabilis na kamatayan ay hindi sapat para sa mga taong pumatay sa aking dangal. I want them to crawl. Gusto kong makita silang nagmamakaawa sa taong itinapon nila sa ulan. I want to play a game with them. At sa huli, ako ang hihila sa huling hininga ng kanilang kayabangan. Mariing nilagdaan ni Magnolia ang dokumento. Ang tunog ng paggasgas ng pluma sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilyang De La Vega. Attorney, pakihanda ang mga dokumento ng utang ng pamilya De La Vega. Sabi mo kanina, we are looking for a new investment, right? Let's give them what they want. Let's give them the hope that will eventually destroy them. Habang ang bintana ng mansyon ay hinahampas ng ulan, si Magnolia ay hindi na ang ulilang basang-basa sa lansangan. Siya na ang bagong reyna, at ang kanyang unang utos ay ang simula ng isang madugong pagbagsak ng mga mapangapi. Mula sa ika-60 palapag ng Solano Tower, pinagmamasdan ni Magnolia ang malawak na kalakhang Maynila na tila isang dagat ng mga alitap-tap sa gitna ng gabi. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng opisina ay humahaplos sa kanyang balat, ngunit hindi na ito ang lamig na nagpapanginig sa kanya
Sa kalsada, ito ay lamig ng kapangyarihan. Wala na ang amoy ng lansa at ulan. Pinalitan na ito ng bango ng mga sariwang puting rosas at ang amoy ng bagong imprentang mga dokumento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sa harap niya, nakalatag ang isang makapal na folder na may tatak na De La Vega Corporation, Financial Audit. Hinawakan niya ang bawat pahina. Nararamdaman ang tekstura ng papel na tila ba hawak niya ang mismong liig ng mga taong umapi sa kanya. Attorney, tell me, gaano kalalim ang utang nila? Ang boses ni Magnolia ay kalmado, ngunit may talim na parang hinihiwa ang katahimikan ng silid. Worse than we thought, senyorita. Sagot ni Attorney Lorenzo habang inaayos ang kanyang salamin. Ang akala nilang matatag na pundasyon ay anay na ang loob. They've been laundering money to keep up with their lavish lifestyle. If no one invests in them within the next 2 weeks, ang mansyon na itinuturing nilang kaharian ay kukunin ng bangko. Mateo de la Vega is a failure as a CEO. Mas inuuna niya ang paggastos sa mga babae niya kaysa sa mga empleyado. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Magnolia. Naalala niya kung paano siya pagkaitan ng kahit barya para sa kanyang panggamot noong nagkasakit siya dahil sa labis na pagtatrabaho sa bahay nila. Naalala niya ang bawat parinig ni Doña Victoria na siya raw ay isang pabigat at palamunin lamang. They acted like gods while they were stepping on me, but in reality, they are just beggars in expensive suits. Bulong ni Magnolia sa kanyang sarili sa wikang Tagalog. Kinabukasan, nagpa siya si Magnolia na lumabas, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang anino. Nagsuot siya ng isang simpleng itim na bestida at malaking salamin. Nagpunta siya sa pinakamahal na mall sa Makati, ang lugar kung saan madalas mag-shopping ang kanyang dating pamilya gamit ang perang hindi naman talaga sa kanila. Doon, sa harap ng isang sikat na tindahan ng alahas, nakita niya si Mateo. Kasama nito ang isang babaeng tila pinalitan siya sa posisyon ng asawa. Isang modelong nakadamit ng napakaigsi at puno ng kolorete sa mukha. Nakita ni Magnolia kung paano haplusin ni Mateo ang kamay ng babae habang pumipili sila ng isang dambuhalang singsing na brilyante. Take this one, babe. Bagay sa'yo ang kislap nito. Rinig niyang sabi ni Mateo sa wikang Taglish. Don't worry about the price. Maliit na bagay lang yan para sa isang De La Vega. Ramdam ni Magnolia ang dagsa ng galit sa kanyang dibdib. Ang tinatawag na gigil na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang ang perang pambayad sa singsing na yon ay galing sa mga shares na ninakaw nila sa mga maliliit na investor at marahil ay galing sa mga huling sentimo na dapat ay sa kanya. Naglakad si Magnolia ng malapit sa kanila. Ang kanyang sapatos ay hindi gumagawa ng ingay sa malambot na carpet ng mall. Nadaanan niya si Mateo ng napakalapit, sapat na para maamoy niya ang pabangong ibinigay niya rito noong anibersaryo nila. Isang pabangong binili niya mula sa kanyang maliit na ipon na ngayon ay tila amoy ng pagtataksil. Napatigil si Mateo. Tila naramdaman nito ang isang pamilyar na presensya. Lumingon ang lalaki, ngunit si Magnolia ay mabilis na naglakad palayo. Ang kanyang buhok ay humahampas sa hangin habang ang kanyang puso ay nananatiling matigas na parang bato. Hindi siya nakilala ni Mateo. Para rito, ang dating Magnolia ay isang basang-basahan na naagnas na sa ulan. Pagbalik sa opisina, tinitigan ni Magnolia ang huling pahina ng audit report. Kinuha niya ang isang liham na may opisyal na selyo ng Solano Empire. Sa loob nito ay isang alok na hindi matatanggihan ng sino mang nalulunod sa utang. Attorney, ipadala mo na ito. Give them the hope they desperately need. Let them think that a savior has arrived. Utos ni Magnolia. Are you sure about this, senyorita? This is a huge risk. Babala ng abogado. No, attorney, this is not a risk. This is a trap. Ang huling sabi ni Magnolia bago niya itarak ang kanyang pirma sa dulo ng liham. Ang sulat ay nakapangalan kay Doña Victoria de la Vega. Isang imbitasyon para sa isang lihim
na pagpupulong sa isang marangyang hotel kung saan ang misteryosong investor ay nakatakdang magpakita. Sa huling bahagi ng gabi, natanggap ng mga De La Vega ang liham. Ang kanilang mga mata ay nagningning sa pag-asang muling mabubuhay ang kanilang namamatay na karangalan. Hindi nila alam, ang bawat salita sa liham na yon ay isinulat ng mga kamay na dati nilang pinaluhod sa putikan. Ang mga ngaso ay nakahanda na at ang mga biktima ay masayang naglalakad patungo sa bitag, hila-hila ang kanilang sariling mga kadena ng kayabangan. Ang Presidential Suite ng Manila Diamond Hotel ay nababalot ng amoy ng sariwang puting lila at ang mahahalimuyak na aroma ng bagong timplang kape na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ang bawat kasangkapan sa loob ng silid ay ginto at kristal, sumasalamin sa sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, ang hangin ay mabigat sa tensyon at lihim na pananabik. Sa labas ng pinto, naririnig ang tunog ng mabilis na paglalakad ng dalawang tao. Pumasok si Doña Victoria at Mateo, kapwa nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit na tila ba pupunta sila sa isang koronasyon. Ang mukha ni Victoria ay puno ng makapal na kolorete upang itago ang mga kulubot ng pag-aalala, habang si Mateo ay hindi mapakali sa kanyang suot na kurbata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Siguraduhin mong magiging magalang ka, Mateo. Ang Solano Empire ang huling barahan natin. If we lose this investment, we lose everything. Ang bahay, ang mga kotse, pati ang dangal natin. Pabulong na paalala ni Victoria sa kanyang anak. Ang boses ay puno ng takot na pilit itinatago ng kanyang pagiging aristokrata. Don't worry, Mom. I know how to handle these tycoons. Pera lang ang kailangan nila at ibibigay natin ang kontrol na gusto nila. Basta't mailigtas lang ang kumpanya natin. Sagot ni Mateo nang may halong yabang. Bagaman ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Naupo sila sa mahabang mesang gawa, sa mahogany, naghihintay sa misteryosong investor. Lumipas ang 30 minuto. Ang bawat segundo ay tila isang hampas ng latigo sa pasensya ni Victoria. Nagsimula na siyang magreklamo sa mga staff. Ang kanyang tunay na ugali ay lumalabas na naman. Ang mapang-aping donya na walang galang sa mga mababa sa kanya. Where is your boss? Pinaghintay niyo kami ng ganito katagal. Do you know who we are? We are the De La Vegas. Sigaw ni Victoria sa isang batang waiter na nanginginig sa takot. Sa sandaling iyon, ang dambuhalang pinto ng suite ay dahan-dahang bumukas. Walang tunog ng sapatos, walang ingay ng usapan. Ang tanging naramdaman nila ay ang biglang paglamig ng paligid. Isang babae ang pumasok, napapalibutan ng 4 na armadong bodyguards at si Attorney Lorenzo. Suot ng babae ang isang terno na gawa sa purong sutla, kulay itim na tila gabi. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng napakalinis at sa kanyang liig ay nagniningning ang isang kwintas ng perlas na mas mahal pa sa buong mansyon ng mga De La Vega. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng kidlat. Napatayo si Victoria, handa nang magsabog ng galit, ngunit ang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Si Mateo naman ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng pader. Magnolia? Ang tanging lumabas sa bibig ni Mateo. Ang boses nito ay parang isang bata na nawawala sa dilim. Hindi sumagot ang babae. Lumakad siya patungo sa dulo ng mesa, ang upuan na nakalaan para sa pinakamakapangyarihang tao sa silid. Umupo siya ng may dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo sa pagkayod ay maayos na nakapatong sa mesa, malinis at puno ng mga mamahaling hiyas. Good morning, Doña Victoria. Good morning, Mateo. I hope I didn't keep you waiting too long. Ang boses ni Magnolia ay kalmado, malamig, at walang kahit anong bakas ng emosyon.
Ito ay boses ng isang taong hindi nakilala ang sakit. Anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo rito, Magnolia? Sinong nagnakaw ng mga damit na yan para sa'yo? At paano ka nakapasok sa silid na ito? Sunod-sunod na tanong ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng gigil at pagtanggi sa katotohanan. You're just a maid. Isang basahan na pinalayas ko sa gitna ng ulan. Isang marahang tawa ang kumawala sa mga labi ni Magnolia. Isang tawang walang katuwaan, kundi puno ng pangungutya. Tumingin siya kay Attorney Lorenzo. Attorney, pakibasa ang ating agenda para sa araw na ito. Mukhang nalilimutan ng ating mga panauhin kung sino ang may-ari ng oras na binabastos nila. Utos ni Magnolia. Tumayo si Attorney Lorenzo at inilabas ang isang gintong folder. Ang kaharap ninyo ay si Senyorita Magnolia Solano, ang nag-iisang tagapagmana ng Solano Empire at ang bagong may-ari ng inyong mga utang sa bangko. Ang Solano Empire ang bumili ng lahat ng inyong utang at kami rin ang huling pag-asa ninyo bago kayo tuluyang ma-foreclose sa susunod na linggo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Maririnig ang mabilis na paghinga ni Mateo. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang dibdib dahil sa takot at hiya. Si Victoria naman ay napaupo muli. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto. Ang babaeng dati niyang pinapakain ng tira-tirang pagkain ay siya palang may hawak ng kanyang tadhana. Magnolia. Babe, please. Alam ko nagkamali kami. Let's talk about this as a family. Pilit na pakiusap ni Mateo. Sinusubukang gamitin ang kanyang charm na dati ay nagpapalambot sa puso ni Magnolia. Tumingin si Magnolia ng diretso sa mga mata ni Mateo. Walang pag-ibig sa kanyang mga mata, wala ring puot. Tanging kawalan. Family? Mateo, pinatay niyo ang pamilyang sinasabi mo noong gabi ng Pasko. Ang kaharap niyo ngayon ay hindi ang inyong asawa o manugang. Ang kaharap niyo ay ang inyong mamumuhunan. Inilabas ni Magnolia ang isang dokumento at itinulak ito patungo sa gitna ng mesa. I will invest in De La Vega Corporation. Ibibigay ko ang bilyon-bilyong kailangan ninyo para mabuhay ang inyong kumpanya. Nagningning ang mga mata ni Victoria sa kasakiman. I knew it. You still care for us. Thank you, Magnolia. Ngunit bago pa makahawak si Victoria sa dokumento, idiniin ni Magnolia ang kanyang daliri sa papel. But there's a catch. Ang lahat ng inyong ari-arian, ang mansyon, ang mga lupa, pati ang bawat sapatos na suot ninyo ay magsisilbing kolateral. At sa oras na pumirma kayo, ang lahat ng desisyon sa kumpanya ay sa akin na manggagaling. You will be my employees in your own company. Ang ngiti sa mukha ni Victoria ay napalitan ng isang mapait na ngisngis. Ito ay isang bitag, isang napakagandang bitag na gawa sa ginto. If you don't sign this, in exactly 7 days, the police will come to your house for the financial fraud you committed last year. Attorney, ready the arrest warrant just in case they refuse my kindness. Sabi ni Magnolia nang may malamig na ngiti. Ang panulat ay nakalatag sa harap ni Victoria. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ang pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Ang isuko ang lahat ng kanyang kayabangan sa taong dati niyang itinuring na dumi sa sahig. Sign it, Mama, bulong ni Mateo. Wala na tayong ibang paraan. Mariing nilagdaan ni Victoria ang dokumento. Ang bawat kiskis ng ballpen sa papel ay tila tunog ng kanyang sariling pagbagsak. Pagkatapos ng huling pirma, tumayo si Magnolia at dahan-dahang lumapit sa kanyang dating biyenan. Inayos niya ang kwelyo ng mamahaling damit ni Victoria at sa isang napakababang boses, bumulong siya. Welcome to the Solano Empire, Victoria. Bukas, magsimula kang maglinis ng sarili mong opisina. I want it spotless, just like how you wanted your floors before. Iniwan ni Magnolia ang 2 taong nakatulala sa gitna ng suite. Sa kanyang paglabas, ang hangin ay tila naging mas presko. Ang unang hakbang ng kanyang karma ay matagumpay na naitanim.
Ang bawat palapag ng De La Vega Building ay puno ng bulong-bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang bahay pukyutan. Ang malamig na semento at mga salaming bintana na dati ay sumasalamin sa kayabangan ng pamilya De La Vega ay tila nagbago ng anyo sa ilalim ng bagong pamunuan. Ang amoy ng mamahaling floor wax at disinfectant ay humahalo sa malapot na tensyon na bumabalot sa bawat empleyado. Ngayong araw, ang lahat ay nakatitig sa elevator, naghihintay sa pagdating ng babaeng dati nilang kinukutya, ngunit ngayon ay may-ari na ng kanilang mga sahod. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Magnolia. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng mensahe ng kapangyarihan, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat ng awtoridad na kanyang dala. Nakasuot siya ng isang asul na terno na kasing kulay ng malalim na karagatan at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkapagod. Sa likod niya, si Attorney Lorenzo ay may dalang mga dokumentong magsisilbing hatol sa mga nagkasala. Tumigil si Magnolia sa tapat ng opisina ng CEO, ang silid na dati ay kaharian ni Mateo. Doon, naghihintay si Doña Victoria, suot ang kanyang pinakamahal na Chanel suit, ngunit ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa tindi ng hiya at galit. Hawak ni Victoria ang isang basahan at isang bote ng panlinis, ang kanyang mga kamay na may manicure ay nanginginig sa matinding gigil. "Good morning, Victoria. I see you're ready for your first assignment." Ang bati ni Magnolia, ang kanyang boses ay parang haplos ng malamig na sutla. "As the new majority owner, I decided to cut costs. I fired the janitorial service for this floor. Since you are now technically an operational assistant, I want this office to be spotless before my 9 a.m. meeting." "This is harassment, Magnolia. You cannot do this to me. Alam mo kung sino ang kinakalaban mo." Ang bulyaw ni Victoria, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. "I am the matriarch of this family. Hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang katulong." Lumapit si Magnolia ng dahan-dahan, sapat na para maamoy niya ang mamahaling pabango ni Victoria na pilit itinatago ang amoy ng takot. Ang pagiging matriarch ay hindi nakukuha sa alahas, Victoria. Nakukuha ito sa dangal, at ang dangal mo ay matagal nang nakasangla sa akin. Now, start with the table. I want it as clean as my conscience. Habang pilit na pinupunasan ni Victoria ang mesa nang may luha sa mga mata, pumasok si Mateo. Hindi na ito ang mapagmataas na lalaki sa mall. Ang kanyang kurbata ay maluwag at may itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Lumapit siya kay Magnolia. Sinubukang hawakan ang braso nito, ngunit mabilis na umiwas ang babae. "Mag, please, stop this crazy game. Alam ko namang galit ka lang dahil sa nangyari noong Pasko. I'm sorry, okay?" "I was pressured by Mom." Ang gaslighting na banat ni Mateo. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagpapakumbaba na tila ba nakalimutan niya ang lahat ng kanyang ginawa. "Let's just be a couple again. You're a Solano now, and I'm a De La Vega. We could be the most powerful power couple in the country. Don't you miss what we had?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Magnolia. "What we had, Mateo? Ang ibig mong sabihin ay ang 3 taon na ginawa niyo akong alipin? Ang mga gabing natulog ako sa sahig dahil ayaw ni Victoria na tabihan mo ang isang ulila. O baka naman ang singsing na binili mo sa kabit mo habang ako ay naglalako ng bibingka para lang may pambayad tayo sa kuryente niyo?" Natahimik si Mateo. Ang bawat salita ni Magnolia ay parang sampal na walang tunog, ngunit nag-iiwan ng pulang marka sa kanyang kaluluwa. "I don't need a power couple, Mateo. I am the power." Dagdag ni Magnolia. "Attorney, please show them the latest discovery from the audit." Inilapag ni Attorney Lorenzo ang isang litrato sa ibabaw ng mesang kasalukuyang pinupunasan ni Victoria. Ang litrato ay kuha sa isang sementeryo. Isang tagong puntod na walang pangalan, tanging mga bulaklak na lantana ang nakapaligid. Nabitawan ni Victoria ang basahan. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng init. "This is the grave of Magnolia's mother, Victoria," sabi ni attorney.
Lorenzo sa wikang Taglish. We found out that for the past 3 years, you've been receiving a monthly pension from the Solano Trust Fund intended for Magnolia's mother's care, even though she died years ago. You didn't just abuse her, you stole from a dead woman. Ang hiya ni Victoria ay napalitan ng isang malupit na katotohanan. Hindi lamang sila mapangapi, sila ay mga magnanakaw. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging nakabibingi. Tanging ang mabilis na paghinga ni Victoria ang naririnig. Magnolia, I can explain? Ang nauutal na sabi ni Victoria. Save it for the court, Victoria. Ang malamig na sagot ni Magnolia. But for now, finish the floor. I want to see my reflection on it when I sit down. Umupo si Magnolia sa CEO chair. Ang upuan na dati ay tila abot langit para sa kanya. Pinanood niya ang kanyang dating biyenan na lumuhod sa sahig para magpunas at ang kanyang dating asawa na nakatayo lang sa gilid, duwag at walang magawa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon sa ilalim ng desk. Isang maliit na recorder na nakatago at ang ilaw nito ay kulay pula. May nakikinig sa kanila at ang taong iyon ay hindi ang mga De La Vega. Ang amoy ng ammonia mula sa balde ng panlinis ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling sandalwood na nagmumula sa suot ni Magnolia. Ang bawat kiskis ng basahan ni Victoria sa malamig na marmol ay tila isang dahan-dahang pag-ukit ng kahihiyan sa kanyang pagkatao. Walang nagsasalita sa loob ng silid, tanging ang mabilis at mabigat na paghinga ni Mateo ang pumupunit sa katahimikan habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa larawan ng puntod at sa kanyang ina na ngayon ay nakaluhod sa sahig. Magnolia, hindi ko alam ang tungkol sa pension na yan. I swear. Si Mama lang ang may hawak ng accounts noon. Ang nauutal na depensa ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Please, don't let this ruin us. Pwede nating bayaran yan. Double it, triple it. Just don't call the police. Tumingin si Magnolia kay Mateo nang may matinding pagkapuot. Ang boses nito ay parang isang gasgas na plaka na paulit-ulit na humihingi ng tawad nang walang pagsisisi. Pera? Akala niyo ba lahat ng bagay ay nadadaan sa pera? Ang perang ninakaw niyo ay dapat pambili ng gamot ni nanay. Namatay siya sa loob ng isang masikip na kwarto habang ikaw, Victoria, ay bumibili ng mga alahas na suot mo ngayon gamit ang perang para sa kanya. Tumayo si Victoria mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at ang kanyang mukha ay punong-puno ng gigil. And so what? 3 taon ka naming pinatira rito. Ang perang yon ay kabayaran lang sa perwisyong dinala mo sa pamilyang ito. You were a nobody, Magnolia. Isang basurang pinulot namin. Hindi natinag si Magnolia. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang ilalim ng kanyang desk. Ang kanyang mga daliri ay sumayad sa isang maliit at malamig na bagay na nakadikit sa kahoy. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang recorder. Ang pulang ilaw nito ay tila isang nanunudyong mata sa gitna ng dilim. Sino ang nakikinig, Victoria? Sino ang pinagsisilbihan niyo ngayon? Ang tanong ni Magnolia. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Bago pa makasagot si Victoria, ang dambuhalang pinto ng opisina ay bumukas ng walang pasabi. Walang kumatok, walang nagpaalam. Isang lalaking nakasuot ng kulay, abong Amerikana ang pumasok. Si Don Ricardo, ang mortal na kalaban ng mga Solano sa industriya ng bakal at ang lihim na kasosyo ng mga De La Vega sa kanilang mga illegal na gawain. It seems the little bird has found her claws. Ang wika ni Don Ricardo sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Magnolia Solano, or should I say, the girl who plays queen, huwag mong isipin na dahil nasa iyo na ang Solano Empire, ay tapos na ang laban. Ang mga De La Vega ay may hawak na impormasyon na pwedeng magpabagsak sa inyo sa isang iglap. Lumingon si Magnolia kay Victoria. Doon niya nakita ang isang mapait na ngiti sa labi ng kanyang dating biyenan. Ang pagluhod nito kanina,
ang paglilinis ng sahig. Lahat ng iyon ay isang palabas lamang upang makuha ang atensyon ni Magnolia habang si Don Ricardo ay naghahanda sa likod ng mga eksena. Information? You mean the forged documents my father allegedly signed? Ang sagot ni Magnolia, ang kanyang boses ay nananatiling matatag. I've known about those for a long time, Ricardo. Akala niyo ba ay papasok ako sa digmaang ito nang walang dalang panangga? Wait, what is happening? Mama, sino siya? Ang tanong ni Mateo, halatang nalilito sa bilis ng mga pangyayari. Tumahimik ka, Mateo. Ang lalaking ito ang magliligtas sa atin mula sa babaeng ito. Ang sigaw ni Victoria, ang kanyang haya, ay biglang napalitan ng huwad na tapang dahil sa presensya ng bagong kakampi. Inilabas ni Magnolia ang recorder at itinapat ito sa harap ni Don Ricardo. Ang device na ito, hindi lang ito nakikinig. Nag-broadcast din ito sa labas. At sa labas ng pintong ito, may mga tauhan na ang National Bureau of Investigation. Ang bawat salitang binitawan nyo tungkol sa pagnanakaw ng pensyon at ang pakikipagsabuatan sa illegal na transaksyon ni Don Ricardo. Lahat ng iyon ay recorded na. Ang mukha ni Don Ricardo ay biglang nagbago. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng isang matinding takot. You trapped us. Hindi ako ang nag-trap sa inyo. Ang mahinahong sagot ni Magnolia habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumawa ng bitag. Attorney, pakitawag na ang mga awtoridad. I want them out of my building, now. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga pulis sa hallway ay tila isang hatol na dumarating. Ang karma na matagal nang hinihintay ni Magnolia ay narito na at wala nang makakapigil sa bagsik nito. Si Victoria ay muling napaluhod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para maglinis, kundi dahil sa bigat ng katotohanang mawawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang anak, at ang kanyang kalayaan. Magnolia, please, huwag mong gawin ito. Ang huling pagsusumamo ni Mateo habang hinahawakan siya sa braso ng mga pulis. Tinalikuran sila ni Magnolia. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog. Ang init ng tagumpay ay hindi sapat para burahin ang pait ng nakaraan. Ngunit sapat na ito para magsimula siyang huminga ng malaya. Attorney! Tawag ni Magnolia nang hindi lumingon. Ihanda ang liquidation ng lahat ng assets ng De La Vega. I want them to have nothing, not even a single centavo. Ang malamig na dampi ng bakal sa mga pulso ni Doña Victoria ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na katinuan. Hindi ito ang lamig ng kanyang mga mamahaling brilyante. Ito ay ang lamig ng rehas na matagal na niyang dapat kinalalagyan. Ang bawat tunog ng naglalapat na metal ng posas ay tila isang kampanang nagbabadya ng katapusan ng kanyang paghahari. Bitawan niyo ako. Do you know how much this suit costs? Mas mahal pa ito sa buhay ninyong lahat. Ang huling pagsigaw ni Victoria sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang kinakaladkad siya ng dalawang opisyal ng NBR palabas ng opisina. Ang kanyang maayos na buhok ay nagsimula ng maghimulmol at ang kanyang mukha ay punong-puno ng hiya, habang ang mga empleyadong dati niyang minamalit ay nakatitig sa kanya. Ang ilan ay lihim na nakangiti, ang iba naman ay hayagang nagbubulungan. Si Mateo ay nakayuko lamang, ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Hindi niya kayang tingnan ng mga tao. Para sa isang lalaking, ang tanging puhunan ay ang kanyang pangalan at itsura. Ang makitang pinupusasan sa harap ng kanyang mga tauhan ay isang kamatayang mas masakit pa sa pisikal na paghihirap. Pinanood sila ni Magnolia mula sa kanyang kinatatayuan sa likod ng dambuhalang salamin na bintana. Ang kanyang refleksyon ay humahalo sa imahe ng kanyang dating pamilya na ipinapasok sa loob ng elevator. Wala siyang naramdamang katuwaan. Tanging isang malalim na paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila ba isang malaking tinik ang tuluyan nang nabunot sa kanyang lalamunan.
Senyorita, naisagawa na ang utos. Ang lahat ng kanilang bank accounts ay naka-freeze na. Sa loob ng 20 minuto, ang balita tungkol sa pag-aresto sa kanila ay kakalat na sa buong bansa. Ang ulat ni Attorney Lorenzo habang inaayos ang mga folder sa mesa. Salamat, Attorney. I want the liquidation to proceed immediately. Ang mansyon sa Forbes Park, ibenta mo iyon. Ang lahat ng kinitang pera mula sa kanilang mga ari-arian, ilaan mo sa isang foundation para sa mga biktima ng financial fraud at para sa pagpapatayo ng isang bagong wing sa pampublikong ospital kung saan pumanaw si nanay. Ang utos ni Magnolia, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Lumakad si Magnolia patungo sa elevator. Sa kanyang pagbaba patungo sa lobby, sinalubong siya ng katahimikan. Ang lahat ng empleyado ay nakahilera, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong uri ng paggalang. Nararamdaman nila ang init ng isang bagong simula. Paglabas niya sa gusali, ang amoy ng usok ng syudad at ang init ng araw sa Manila ay sumalubong sa kanya. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan, takot at walang matuluyan. Siya na ang babaeng may hawak ng sarili niyang tadhana. Ngunit sa kabilang kalsada, napansin niya ang isang pamilyar na anino, isang itim na sasakyan na may plakang hindi pamilyar, at sa loob nito, isang pares ng mga mata, ang matamang nakatingin sa kanya. Mga matang hindi kabilang sa mga De La Vega o kay Don Ricardo. Isang estranghero ang nagmamasid, at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang lumang kwintas na perlas. Ang kapares ng kwintas na suot ni Magnolia ngayon. Attorney, sino ang lalaking iyon? Ang tanong ni Magnolia habang nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bago pa makasagot ang abogado, ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo. Nag-iiwan lamang ng amoy ng sunog na gulong at isang matinding katanungan sa isipan ni Magnolia. Ang laban para sa kanyang dangal ay tapos na. Ngunit tila ang lihim ng kanyang tunay na pagkakakilanlan ay may isa pang madilim na kabanata na hindi pa nabubuksan. Iyon po ba si Don Rafael Solano? Ang bulong ni Attorney Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ang akala ng lahat ay pumanaw na siya 20 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Magnolia. Ang hangin ay tila muling naging malamig. Ang kanyang tagumpay ay pansamantalang natakpan ng isang bagong misteryong tila susubok muli sa kanyang katatagan. Ang hanging umiihip sa rooftop ng Solano Tower ay may dalang amoy ng paparating na ulan, isang halimuyak ng basang semento at alikabok na nagpapaalala kay Magnolia sa kanyang pinagmulan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang kwintas ng perlas. Ang mga butil nito ay tila kasing lamig ng kanyang sariling puso. Ang balitang buhay ang kanyang tiyuhin na si Rafael ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Nagnanakaw sa kapayapaang akala niya ay nakuha na niya matapos mapabagsak ang mga De La Vega. Senyorita, hindi ligtas dito. Kailangan na nating bumaba. Ang babala ni Attorney Lorenzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag hindi ng tunog, kundi ng isang marahas na paggalaw sa dilim. Bago pa makahakbang si Magnolia, isang itim na tela ang bumalot sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang magaspang at mabahong tela ng sako na dumapo sa kanyang mukha, amoy gasolina at lumang bodega. Hindi siya sumigaw. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya noong siya ay inaapi pa sa mansyon ay napalitan na ng isang matigas na determinasyon. Hinayaan niyang kaladkarin siya ng 2 malalakas na bisig, habang ang kanyang isip ay mabilis na bumubuo ng plano. Nagising si Magnolia sa isang silid na binalot ng amoy ng kalawang at amag. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na damit, at ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong tubo ay tila isang mabagal na orasan ng kamatayan. Sa harap niya, nakatayo ang isang lalaki. Hindi si Don Ricardo at hindi rin si Rafael. Ito ay si Benjo, ang dating driver ng mga De La Vega
na tinanggalan niya ng trabaho at kabuhayan. Akala mo ba ay madali mo kaming matatapos, Magnolia? Dahil sa'yo, nagugutom ang mga anak ko. Pinagkait mo sa amin ang lahat. Ang sigaw ni Benjo sa wikang Tagalog. Ang boses ay puno ng pait at desperasyon. Hawak nito ang isang kalawanging patalim na nagniningning sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Tumingin si Magnolia ng diretso sa mga mata ni Benjo. Walang bakas ng luha o pakiusap para sa kanyang buhay. Gutom, Benjo? Alam mo ba ang pakiramdam ng kumain ng tira-tirang kanin mula sa basura dahil hindi ako pinapakain ni Victoria? Alam mo ba ang pakiramdam ng mamatayan ng ina dahil wala kang pambili ng gamot? Napatigil ang lalaki. Ang kanyang kamay na may hawak na patalim ay nagsimulang manginig. I didn't take your job because I'm cruel, Benjo. I took it because you helped Mateo hide his dirty secrets. You chose to serve a monster, and now you're acting like one. Ang dagdag ni Magnolia sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit punong-puno ng awtoridad. But I am a Solano. We don't just destroy, we rebuild. Drop the knife, and I will give your family a second chance. Patunayan mong mas mabuting tao ka kaysa sa mga De La Vega. Ang gigil sa mukha ni Benjo ay unting napalitan ng isang matinding paghikbi. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng madilim na bodegang iyon, ang kapangyarihan ni Magnolia ay hindi nanggaling sa kanyang bilyon-bilyong pera, kundi sa kanyang kakayahang makita ang sugat ng iba dahil sa sarili niyang mga latay. Dahan-dahang binitiwan ni Benjo ang patalim. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Patawad, patawad, senyorita. Ngunit bago pa makatayo si Magnolia, ang dambuhalang pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. Isang silweta ng isang lalaki ang humarang sa liwanag mula sa labas. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang libro ay biglang namayani. Ito ang lalaking may hawak ng kapares na kwintas. Bravo, Magnolia. You truly have the Solano blood. Ang wika ng misteryosong lalaki. Ngunit ang pagpapakita ng awa ay isang kahinaan na pumatay sa iyong ama. Ang lalaki ay humakbang papasok sa liwanag at ang mukha ni Rafael Solano ay tumambad. Puno ng mga pilat ng nakaraan, ngunit may mga matang kasing talim ng kay Magnolia. Sa kanyang kamay ay hindi patalim ang hawak, kundi isang baril na nakaturo sa puso ng kanyang sariling kadugo. Tito Rafael. Ang bulong ni Magnolia, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Bakit? Dahil ang imperyong ito ay para sa akin, Magnolia. At ikaw ay isang pagkakamali na kailangang itama. Isang mabilis na paggalaw, isang pagputok ng baril ang yumanig sa buong bodega. Ang usok ay humalo sa malamig na hangin at isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa maduming sahig. Ang matinding liwanag mula sa mga tactical flashlight ng mga operatiba ay tumagos sa makapal na usok ng pulbura na bumalot sa loob ng bodega. Ang amoy ng sunog na metal at ang maasim na amoy ng kemikal ay tila lason sa hangin. Ngunit para kay Magnolia, ito ang amoy ng kanyang kalayaan. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa semento ay tila isang musikang nagbabadya ng katapusan ng isang mahabang bangungot. Hindi si Magnolia ang tinamaan. Sa kanyang paanan, nakaluhod si Benjo. Ang kanyang braso ay may dumadaloy na pulang likido matapos niyang harangan ng bala na para sana sa kanyang senyorita. Ang patalim na binitawan niya kanina ay naging simbolo ng kanyang pagpili sa panig ng tama. Sa kabilang dako, si Rafael Solano ay nakasandal sa pader. Ang kanyang baril ay nasa sahig na at ang kanyang mga kamay ay nasa itaas habang pinalilibutan siya ng mga armadong pulis sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Lorenzo. Ang akala mo ba, Rafael, ay hindi ko alam ang iyong pagbabalik? Ang wika ni Magnolia, ang kanyang boses ay hindi nayayanig ng takot, kundi puno ng isang malamig at matigas na awtoridad. Ang Solano Empire ay hindi na itayo sa dugo ng mga kadugo,
kundi sa dangal na iyong ninalatayan. You were a ghost, and now you will rot in a cage where ghosts belong. You're just like your father, Magnolia, weak and full of mercy. Ang pait na sagot ni Rafael sa wikang Taglish. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa kasakiman habang kinakaladkad siya palabas. Hindi iyon kahinaan, Tito. Yun ang dahilan kung bakit ako ang nakatayo rito at ikaw ay nakayuko. Ang huling hirit ni Magnolia bago niya tuluyang tinalikuran ang kadiliman ng bodegang yon. Lumipas ang 1 taon. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita ay bumabalot sa malawak na hardin ng Solano Orphanage. Ang bagong pangalan ng institusyong naging tahanan ni Magnolia noong siya ay bata pa. Wala na ang amoy ng amag at dumi. Pinalitan na ito ng bango ng bagong pinturang mga pader at ang masarap na amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina. Sa loob ng opisina ng CEO sa Solano Tower, nakalatag ang mga huling ulat tungkol sa pamilya De La Vega. Si Doña Victoria ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa correctional facility. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas, ay puno na ng paltos mula sa paggawa ng mga basket. Si Mateo naman ay nababalitang nakatira na sa isang maliit na apartment sa gilid ng Riles, nagtatrabaho bilang isang hamak na ahente ng mga murang gamit. Isang malupit na karma para sa lalaking ang tanging alam ay ang mamuhay sa luho ng iba. Hinarap ni Magnolia ang salamin sa kanyang silid. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang mga kumikinang na brilyante. Tanging ang kanyang mapayapang ngiti ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Kinuha niya ang bilao ng bibingka na siya mismo ang nagluto para sa handaan ng mga bata. Ang bango ng sinunog na dahon ng saging ay muling humalik sa kanyang mga alaala. Ngunit hindi na ito nagdadala ng sakit. Senyorita, handa na po ang lahat. Naghihintay na ang mga bata sa inyo. Ang bati ni Attorney Lorenzo na may kasamang tapat ng ngiti. Paglabas ni Magnolia sa balkonahe ng orphanage, sinalubong siya ng malalakas na tawanan at sigawan ng katuwaan mula sa mga bata. Lumapit siya sa kanila, dala ang pagkaing dati ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay. Kumuha siya ng isang piraso, dinama ang init nito sa kanyang palad, at ibinahagi ito sa isang maliit na batang babaeng may mga matang puno ng pag-asa, mga matang katulad ng sa kanya. Tumingin si Magnolia sa langit, sa sikat ng araw na tila yumayakap sa buong Maynila. Hindi na siya ang reynang pinagkaitan. Siya na ang reynang may hawak ng sarili niyang korona. Isang koronang gawa sa katatagan, pagpapatawad at pagmamahal sa sarili. Lolo, nanay, tatay, nakauwi na po ako. Bulong niya sa hangin. Sa bawat kagat ng bibingka, sa bawat tawa ng mga bata, at sa bawat tibok ng kanyang puso, alam ni Magnolia na ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula pa lamang sa tunay na paghilom. Isang gabi bago ang Pasko, isang hindi kilalang lalaki ang huminto sa harap ng gate ng Solano Orphanage. Nag-iwan siya ng isang liham na walang pangalan, tanging isang hiling ng kapatawaran mula sa isang taong nawala ang lahat. Hindi na binuksan ni Magnolia ang liham na yon. Hinayaan niya itong tangayin ng hangin dahil ang kanyang kinabukasan ay masyadong maliwanag para balikan pa ang mga anino ng nakaraan. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagpapababa sa isang tao. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bilyon-bilyong piso sa bangko, kundi sa dami ng pusong iyong natulungan at sa kapayapaang iyong nahanap sa gitna ng bagyo. Si Magnolia Solano ay hindi lamang nakaligtas, siya ay nagwagi.